Tara guys! Atin namang bisitahin ang mansyon nila Kabukid Vlogs at ni Asian Boy dito sa Sitio Ikabugaw, Barangay Burok-Burok, Bilisan, Antique. Kung napanood nyo nga guys, ang una kong vlog dito ay maliit pa ang kanilang kubo pero ngayon ay nakapagpatayo na dito ng isang mansyon. Oy, charot lang po! Anyway guys, dito nga po pala kami kakain ng aming tanghalian. Kasama ko pala guys si Roger Vlogbines. Bale magluluto nga pala guys si Kabukid Vlogs ng ginisang munggo, kaya eto nagpakuha muna siya ng mga bunga ng malunggay at syempre may dahon na rin. Ganito lang talaga guys, kasimple mamuhay sa probinsya, kaya nga napaka-fresh ng mga gulay dito at makuha mo lang sa tabi-tabi lamang. At nagrepresenta na nga ako guys para maghimay ng mga dahon ng mga malunggay kasi nakakamiss din pala ang mga ganitong trabaho. At habang busy nga kami dito guys sa paghimay ng mga gulay, ito naman si Asian Boy ay nagbumba na para may magamit kami guys na panghugas para sa aming lulutuin. At medyo natagalan nga kami dito guys sa paghihimay ng bunga ng malunggay at dahon ng malunggay. At hahaluan na pala ito guys ng mga hiniwang papaya ni Kabukid. At ito na nga guys, si Kabukid nagisa na ng kanyang mga munggo. Pagkatapos niya nga guys gisahin ng mga munggo ay agad niya namang inilagay itong bunga ng mga malunggay. Napakabango pala itong bunga ng malunggay. Sa totoo lang guys, ngayon pala ako makakatikim ng bunga ng malunggay na ginugulay, pero napakabango at napakasarap. At pagkatapos niya nga guys ilagay ang bunga ng mga malunggay, agad niya namang inilagay ang mga hiniwang papaya. Sadyang napakabango nga guys ang kanyang aroma habang ito ay hinahalo-halo ni Kabukid Vlog. At nung naluto na nga guys, agad niya namang inilagay itong dahon ng mga malunggay. Grabe guys, napakabango, napakasarap at napakasustansya itong aming ulam ngayong araw. At habang nga guys nagluluto si Kabukid Vlogs, si Roger Vlogbines naman ay abala dito sa pagbalat ng mga singkamas. Syempre kakainin namin yan mamaya. At pagkatapos nga guys ni Kabukid Vlogs magluto ng ginisang munggo ay nagprito naman siya dito ng dried fish. Abaw, ka-perfect ba ang among dapli kadya nga adlaw? At syempre guys, pagkatapos lutuin ang lahat ay nag-prepare na kami para kumain dito sa lapag. Kaya nga po pala kami guys dito kumain sa lapag kasi nga yung bahay nila ay ginagawa pa lang. Pero okay lang guys, masarap naman ang aming kinakain dito. Kahit ganito lang aming ulam, para sa akin perfect na ito. Ikaw guys, naka-experience ka na ba kumain sa lapag at mag-ulam ng mga ganitong ulam? Ako kasi guys, sanay ako sa mga ganitong sitwasyon. Kasi guys, lumaki rin naman ako sa bukid. Anyway guys, nung kinahapunan nga po pala ay bumisita rin naman kami dito kay Ate Beng. Dahil si Ate Beng guys ay maraming tanim na gulay dito kaya dinarayo namin. Bale, dumiretso nga muna kami dito guys sa kanilang hasyenda. Oy, sana all may hasyenda. Itong kalupaan pala guys ay kalupaan ito nila Ma'am Darlene, sabi ni Kabukid. At habang nga kami ay naglalakad guys, ay ito namang si Roger ay may nakitang tubo kaya ayan, kinuha niya. Parang gutom yata ayan, kinagat niya na. At eto naman guys, si Kabukid, may nakita na namang ligaw na ampalaya kaya ayan, pinag-abalahan niyang kunin. Bali, ang purpose talaga namin guys sa pagpunta dito ay para tingnan kung mahinog na ba ang mga siniguelas. At pagdating nga namin dito guys, ay hindi pa mga hinog itong bunga ng siniguelas. Pero guys, grabe, napakadaming bunga itong maliit na puno ng kanilang siniguelas. At may kakaunting hinog na nga guys, kaya ayan, kinuha nila at tinikman. Mga isang linggo pa siguro to guys bago mahinog itong mga siniguelas. At sana nga guys ay makabalik ako dito para makakuha ng mga hinog na bunga ng mga siniguelas. Sa totoo lang guys, isa rin kasi itong paborito kong prutas, itong siniguelas. At pagkalipas nga guys ng ilang minuto, tingnan mo ang kalangitan ay biglang dumilim. Kaya dali-dali kaming bumaba at bumalik kina Ate Beng bago pa kami maabutan ng isang malakas na ulan. Buti nga guys, bago bumuhos ang malakas na ulan ay nakarating na kami dito sa bahay nila Ate Beng. Kung hindi nga siguro kami bumalik agad dito, siguradong naligo na kami sa malakas na ulan. At pagdating nga namin dito guys, syempre magchichismisan na yan sila. Oy, charot lang po. Hindi guys, pinagkape lang kami dito ni Ate Beng at ayun na nga guys, nagtimpla na si Roger. Tamang-tama talaga guys, napakasarap magkape kapag ganito ang panahon at ganitong sitwasyon. At pagkatapos nga guys, ng malakas na ulan ay sumikat naman si Haring Araw. Pero guys, bandang alas 5 na ito ng hapon kaya eto medyo madilim na. Bali, sinamahan ko lang dito guys si Ate Beng para magpitas ng mga bunga ng sitaw. Sadyang madami at napakalawak din ang
taniman ng kanyang mga sitaw. At nakailang harvest na rin sila guys sa kanilang mga sitaw, kaya etong natitira ay kanyang hina-harvest para sa amin. O diba guys, ganito lang talaga ang buhay sa bukid. Kapag ikaw ay masipag magtanim, siguradong ikaw ay merong aanihin. Ikaw guys, mahilig ka rin ba magtanim ng mga gulay? Ako kasi gustong gusto ko magtanim ng mga gulay. Lalo na pag may bakanteng oras ako at meron akong pwedeng taniman. At hindi lang pala guys, sitaw ang tanim nila Ate Bing dito. Meron din sila dito malawak na taniman ng mga okra. At minsan naman nga guys, ang itinatanim nila dito ay mga talong o di kaya munggo. Pero ngayon guys, ang kanilang itinanim ay sitaw at okra. Grabe guys, napakadaming bunga talaga ang kanilang okra. Kaya nga guys, enjoy na enjoy ako dito sa kaka-harvest at hindi ko na namalayan na naparami na pala ako. Anyway guys, mura lang naman ang kanilang tindang okra dito. Nahalos ibigay na lang nila ito guys, pero syempre magbabayad tayo. Pinaghirapan din naman nila ito. Oh, sige guys, dito ko na tatapusin ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!